Hello guys! Welcome back to our YouTube channel! Saminado family! Yeah? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe our YouTube channel. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga tips and videos na i-upload pa namin. Alright? So, another day, another vlog. So guys, today yung isi-share ko sa inyo is all about ano-ano ba yung mga agency na pwede nating applyan papunta dito sa Canada. Okay? So, itong mga agency na ibibigay ko sa inyo guys is naging immigration consultant ko or agency ko nung nag-a-apply kami na nakatulong na makapunta kami dito sa Canada. So, mas maganda para sa akin, mas maganda yung mga may agency kasi kung hindi ka marunong ng DIY or wala kang budget for student permit, so yung agency, hindi lahat ng agency is expensive. So, may mga agency na dito sa ibibigay ko sa inyo, may agency dito na medical lang yung ginastos nila or inilabas nilang pera. Meron naman, karamihan naman dito is open work permit. So, iba-ibang pathway, iba-iba yung expenses. Okay? So, yon. And also, nasabi ko itong agency na to na legit kasi ako, yung mga friend ko, mga kakilala ko na nandito na sa Canada, iba-iba kami na agency na pinanggalingan. May mga naging katrabaho din ako sa Middle East na ngayon or matagal na nandito sa Canada through the help of that agency. So, ginawa ko itong video ito para makatulong sa inyo kung may plano kayo pumunta sa Canada at itong agency na ito ang makakatulong sa inyo or para ma-evaluate kung qualify nga ba kayo dun sa job position na applyan nyo. Okay? So, start natin guys. Number 1 is American Philippines. So, ito yung Facebook page nila. Nagpalit na sila ngayon ng Facebook page, American Group of Companies na. So, you can like their Facebook page. Nakalagay dyan ang contact number, email address, and also yung branch address nila. So, si American, meron silang another branch sa American Dubai. Kung ikaw ay OFW right now or nasa ibang bansa, pwede kang mag-apply sa American Dubai. Under din siya ng American Group of Companies. Okay? So, pero mag-a-assist sa inyo is American Dubai. Okay? Number 2 is IPAM Philippines. So, si IPAM Philippines, yan ay nasa Philippines din. Yan, marami akong friends dyan. Especially sa galing JFC. So, marami na nakaalis dyan. And yung gastos nila dito is medical lang. Kay IPAMs. Kasi yan more on open work permit. So, number 3 is si Staff House. Ito yung Facebook page nila, Staff House. Yan, ito din yung contact number nila and email address. Number 4 is Immigration Depot. Ito yung email address nila and contact number as well. And number 5 is si Allison Jones. So, yan, si Immigration Depot at si Allison Jones. Ito ay tumutulong sa mga OFW or mga currently nasa ibang bansa na gustong mag-cross country papunta dito sa Canada. Yan, yan yung masasabi ko sa inyo na pwedeng makatulong sa inyo. Plus si American Dubai, I forgot. Plus si American Dubai na kilala ko or legit na nagpaalis from other country to Canada. Okay? So, sila yung nag-a-assist dyan. So, yon, kung sa tingin mo is dun sa mga job offer nila is qualify ka, you can submit your application through their email address. Or pwede kang mag-comment din dun sa comment section nila sa job posting. Okay? So, yun guys, yun yung top 5 agency na ma-share ko sa inyo na legit na pwedeng makatulong sa inyo papunta dito sa Canada.
So, additional reminders lang guys. Doon pag pinalo nyo yung Facebook page at nakita nyo yung mga job posting nyo, job posting ng mga agency, i-double check nyo yung mga qualification nila in terms of working experience, number 1. Number 2, nag-indicate din sila doon kung educational achievement mo or educational level mo. Minsan nilalagay nila doon, kailangan at least 72 units yung nakuha ng during college or bachelor degree or 4 years graduate. So, naka-indicate doon. And last, yung minsan may agency na strict, kailangan currently employed ka. So, hindi ko na iisa-isahin kung sinong agency yung nagre-record ng currently employed or meron lang working experience. So, kasi ang iba niyan sa agency is ina-accept nila na may previous experience ka dun sa job posting nila ngayon. So, yun. Again, i-double check nyo lang sa mga qualification na inilalagay nila dun sa job position na applyan mo. So, double check mo yon kasi alam mo naman tayong mga Pinoy, minsan nagrereklamo tayo kasi ini-ignore lang yung application natin o nawawalan tayo ng pag-asa. Pero, hindi natin na double check ano ba yung qualification, qualify ba tayo. So, another thing, yun sa mga agency, especially si American Philippines or sino pa, si Immigration Depot, yan ang pinakamahal dyan mga pinakamahal na pero karamihan dyan kasi is iba-iba yung pathway, kung ano yung in-apply mong pathway. Kung ang pathway mo is landed as permanent residence katulad namin, mahal talaga yung gagastusin mo. Pero kung open work permit ka lang, yun, medyo hindi ganun kalaking pera yung kailangan mong ilabas. So, magkakaibang pathway kasi pag ang iba is open work permit na makakalis ka, tapos dito ka na mag-spend o dito ka na gagastos para sa permanent application mo. Permanent residence application process mo, dito ka na gagastos. So, magkakaibang ways, ma'am and sir. So, iba-iba yung amount na perang ilalabas natin. So, yun. Again, double check mo lang dito sa Facebook page kasi naman sila, very responsive sila. Yung mga Facebook page na yan, lalo na kapag qualify ka doon sa position na applyan mo. And take note, i-ready mo na rin yung mga documents. Kung hindi ka pa nakapanood doon sa latest vlog ko na ano ba yung mga documents na kailangan mo i-prepared papunta sa agency. So, you can watch that. And also, yun, i-ready mo na rin yung mga training certificate mo or certificate of employment mo to validate nila. Kasi minsan hinihingi nila yon. Okay? So, yun lang guys. Thank you for watching. And don't forget to subscribe our YouTube channel. And yeah, salamat sa suporta. Bye-bye. God bless.